masama ang loob ko. Masama ang loob ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ginawang paghahain ng resolusyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na humihimok sa Executive Department na makipagtulungan at asistehan ang International Criminal Court o ICC sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Naging hepe ng pambansang pulisya sa Senator de la Rosa na nanguna sa Oplan Tukhang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at una na ring tinawag ang kanyang sarili na number 2 accused sa investigasyon ng ICC. Yung timing ba naman, kung kailan mayroong gusot between the Dutertes and the Speaker of the House, saka pa naglabasan yung mga resolusyon na yan, kung talagang sincero sila sa kanilang gusto, no, na papasukin ang ICC. Why did it take 1.5 years bago nila ma-realize na, uy, kailangan pala talaga nating papasukin ang ICC? Ngunit nanindigan sa Senator Hontiveros na walang kinalaman sa politika ang paghahain niya ng resolusyon. Punto ng senadora, ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC ay hindi nangangahulugang wala ng obligasyon ng bansa na makapagtulungan sa International Tribunal. Hindi timing sa House, hindi timing sa away ng kung sino-sino, pero 7 taon nang humihingi ng hustisya ang mga pamilya ng EJ case. Nang matanong kung kakausapin niya ang kapwa senador kaugnay ng resolusyon, sagot ni Senator de la Rosa, No. Yan mo siya, no. Hindi ako plastic na tao. Yung smell ka, parang ngiting kabayo. Yung pala, sasaksakin mo pala sa likod yung nginingitian mo. Hindi ako ganun klaseng tao. Prangka ako. Sa plenary session kanina, makikitang lumapit si Senator Hontiveros kay Senator de la Rosa at bahagyang nagkausap ang dalawa. Ngunit kung ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ang tatanungin, naghahanap lang daw ng gulo ang mga humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC. Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin ang ating ko, si Presidente, na paulit-ulit ng sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Handa raw sa Senator Marcos na dinggin ang resolusyon sakaling mapunta ito sa kanyang pinamumunuang Senate Committee on Foreign Relations. Umaasa naman si Senator Hontiveros na magkakaroon ng patas na pagdinig ng resolusyon kahit pa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa kanyang mga kasamahang senador. Nasa pinuno na rin anya ng didinig na komite kung iimbitahan ang dating punong ehekutibo. Sa proseso naman, naniniwala si Senator de la Rosa na dapat munang dumaan sa kanila at sang-ayunan ng mayorya ng Senado kung babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Pero taliwas ito sa pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon na naniniwalang hindi na kailangan ng pagsang-ayon ng Senado kung magdedesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik ang Pilipinas bilang ICC member. Si Senate President Juan Miguel Migzubiri naman ayaw na munang magkomento. Anya, wala sa mga senador kundi na kay Pangulong Marcos Jr. ang desisyon kung babalik ang bansa o hindi bilang miyembro ng ICC. Para sa senador, ingay na lang ang sentimiento ng ilan kung dapat mang maging miyembro muli ang Pilipinas ng international body. Hihintayin na lamang anya ng Senate leader ang desisyon ng punong ehekutibo sa ICC issue. Jorge Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.